Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Si Zion Williamson ay nagtala kahapon ng 22 points, 10 rebounds, and 12 assists triple-double. Ang kanyang second career triple-double. Basically, ang kanyang pangalawang triple-double in 6 games. Ngayong season ay nagbawas ng matinding timbang si Zion. Kahit sinong may malinaw na mata ay mapapansin nito na pumayat talaga siya mga kaibigan. Ganun pa man, matapos ang triple-double na ito ay agad ditong binatikos si Shaquille O'Neal at sinabi na hindi daw siya impressed dito at hindi nga daw ito good enough. Well, totoo na hindi naabot ni Zion ang kanyang full potential dahil sa kanyang pagiging overweight na nagresulta sa mga injuries. Ganun pa man, ngayon nga ay pumayat na siya at gumaganda na ang kanyang mga numero. Nag-average na siya ng career best sa rebounds, assists, and steals sa average playing time lamang na 28 minutes per game. Hindi naman masama na magbigay ng credit sa mga player, lalo na kung deserve naman ito. Wala naman nga mawawala sa iyo kung sasabihin mo na maganda ang nilalaro ng isang player. Ang mga naunang henerasyon nga kapag maganda ang nilaro ng isang player, automatic na ang sasabihin ay mahihirapan yan sa panahon namin. Malambot na kasi ngayon. Kung sa panahon noon hindi yan makakagawa ng 20 points, nagkakaroon nga ng double standard. Ang dami nga na inis kay JJ Redick noon nang sabihin niya na ang Celtics great Bob Cousy at ang mga players noong 50s ay hindi napapalag sa mga player ng bagong henerasyon. Malaking disrespect nga daw ito. Subalit kapag senior ang nagsabi na hindi ito papalag sa panahon nila ay criticism lamang ito at hindi hating. Ito nga ang sinasabi ni LeBron na kaya naman may mga tulad nila Anthony Edwards na wala ng interest na maging mukha ng NBA dahil sa mga media o analyst sa panay batikos lang ang ginagawa imbes na bigyan ng credit ang mga players. Nangako nga sa kanilang OG interview sa LeBron, Curry at KD na hindi sila magiging tulad ng mga naunang henerasyon sa kanila kung saan panay hate ito sa younger generation. Parang mga high school nga ito mga kaibigan na pagka-graduate ay panay sabi na iba talaga noong batch namin. Mas maganda noong panahon namin. Well, kapag panay hawak ka nga sa magandang parte ng iyong nakaraan, minsan ay hindi mo na nakikita ang maganda sa kasalukuyan na posibleng magresulta sa magandang kinabukasan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Klay Thompson naman mga kaibigan, kahit na hindi maganda ang takbo ng season na ito para sa Dallas Mavericks at sa kanya mismo dahil pumirma nga siya ng kontrata sa team na ito dahil kay Luka Doncic na trinade na ng Mavs at kay Kyrie Irving na nagtamo ng torn ACL at out na for at least the next 6 to 9 months, kahit na ganitong sitwasyon ay nananatiling positibo si Klay sa team na ito. Ayon sa one of the greatest shooters of all time ay naniniwala pa din siya sa franchise na ito. May 2 season pa nga daw siya dito at gusto niya tulungan na makabalik ang team na ito sa tulad noong 2011 na magkampiyon sila. Well, totoo naman na may championship potential nga ang Dallas Mavericks tuwing healthy silang lahat. Ganun pa man, yun nga ang mahirap sa sitwasyon ni Kyrie Irving at Anthony Davis na parehong injury prone. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?